Ako si Ella, mga 14 na taon na ang nakakaraan. Lumipat kami ng pamilya ko sa isang lumang apartment sa Antipolo. Dating malaking bahay yon na hinati sa 3 paupahan. Yung amin, gitna at taas ang kuha namin. Nasa baba yung sala, kusina at banyo. Tapos sa taas yung 2 kwarto. Nung una, akala ko normal lang yung mga nangyayari. Maliit na bagay, ilaw na nakabukas kahit pinatay. Gamit na nawawala sa pwesto. Pinto na nakabukas kahit nakasara. Iniisip ko baka asawa ko lang o mga anak ko. 2 kasi sila. Parehong maliliit pa noon. O baka ingay lang ng mga kapitbahay o kalsada. Pero nung lumipat na yung panganay namin sa kabilang kwarto, doon nagsimula lumala. Ayaw na ayaw niya doon. Akala ko dahil sanay siyang katabi. Kami matulog. Lagi siyang iyak ng iyak, nagwawala, pilit lumalabas. Umaabot sa punto na kailangan ko pang hawakan yung pinto para di siya makalabas hanggang mapagod siya. Pero napansin ko, iba yung takot niya. Hindi ito simpleng ayaw mag-isa. Hindi siya marunong masyado magsalita noon, pero paulit-ulit niyang tinuturo yung sulok ng kwarto. At dun ko lang naintindihan. May lalaki raw siya nakikita. Walang mata, puro ngipin. Pagkaraan nun, sunod-sunod na. Gabi-gabi, bigla na lang bukas yung mga kabinet sa kusina. Yung mga sandok ko nasa kabilang side ng kalan. Gripo bukas, toilet na nagfe-flush mag-isa. Minsan maririnig ko asawa ko tinatawag pangalan ko. Pero pag tatanungin ko siya, sasabihin niya, hindi siya nagsalita. Laruan ng mga bata, biglang aandar mag-isa. Pinaka hindi ko malilimutan, isang gabi, nagbanyo ako sa baba. Biglang gumulong palabas yung laruan ng anak ko. Fire truck, may sindi pa yung ilaw at sirena. Halos di ako makahinga sa kaba. Mga 1 taon at kalahati kaming tiniis yung ganun. Hanggang sa dumating yung gabi na nakita ko siya. Mga 2:00 ng madaling araw, buntis ako noon, mga 7 buwan na. Bumangon ako para magbanyo. Paglabas ko ng kwarto, tumapat agad ang tingin ko sa landing ng hagdan. Nakatayo siya doon, lalaki. Kasing tangkad halos ng asawa ko, nakaitim na Amerikana. Pero wala siyang mata. Hindi yung butas o hukay. Wala talaga. Parang balat lang na hindi tinubuan. Yung bibig niya, Diyos ko, hindi normal ang laki. Puno ng matutulis na ngipin. Parang pating. Pero mas masikip. Mas masahol. Ang pinaka nakakakilabot, yung ilaw. Malinaw ang hallway. Pero pagdating sa paligid niya, parang sinisipsip ng dilim. Yung liwanag nagiging kulay dilaw at maitim. Napatitig lang ako. Ramdam ko yung titig niya kahit wala siyang mata. Parang hinihintay niya ako. Para akong natuyuan ng dugo. Unti-unti akong umatras, pabalik ng kwarto. Paglingon ko, nakita ng asawa ko yung mukha ko. Nagtanong siya, pero bago pa ako makasagot, napatingin din siya sa pinto. Lumaki yung mga mata niya. Biglang sumara yung pinto na parang may humila at yung kamay ko natanggal sa doorknob. Pagkasara, nanginginig na yung asawa ko. Pinagpapawisan siya na parang binuhusan ng tubig. Sabi niya, may dumaan. May dumaan sa pinto. Nandoon pa yung isa naming anak sa kabilang kwarto. Kaya kahit takot na takot kami, tumakbo kami papunta sa kwarto niya. Binuhat yung panganay namin. Tapos lahat kami nagkulong sa kabilang silid. Doon na kami naghintay hanggang sumikat ang araw. Kinabukasan, nagdesisyon kami. Aalis na. Wala nang usapan. Within the week, lumipat kami. Ilang taon ang lumipas, may nakakwentuhan ako sa trabaho. Nabanggit ko yung apartment. Nagulat siya kasi kaibigan daw niya tumira din doon. Same kwarto, same pakiramdam. Lagi raw siyang parang kinakapos sa hininga kapag nandun. Pero ang pagkakaiba, hindi raw nila nakita yung lalaki. Hanggang ngayon, dinadala ko yung guilt. Pinilit ko kasi anak ko matulog doon kahit sinasabi niyang may nakikita siya. Sino ba naman kasi mag-iisip na totoo yung lalaki na walang mata?
Pero alam ko, nakita ko siya. At alam ko, alam din niya na nakita ko siya.